Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid. At muli po tayo mag-aaral ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 23, talata 35 hanggang 43. Ito po ang Sunday Gospel sa darating po na November 23, 2025. At sineselebrate po dito yung Christ the King. Ang sabi po dito, ang mga tao na may nakatayo roon at nanunood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilait din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at inalok na maasim na alak, kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Meron ding nakasulat sa kanyang ulunan, sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Dito po mga kapatid, sa ating binasa ay may kita natin dito na maraming panunuya, pagkukutya na naranasan ang ating Panginoong Hesus nang siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. At may kita natin ang una doon yung mga tao, no, yung mga audience, yung mga taong nagmamasid, no, yung nasa paligid ng mga tao, yung mga ordinaryong tao at yung mga puno, no, yung mga may posisyon sa bayan na sinasabi na kung nailigtas mo ang iba, iligtas mo rin ang iyong sarili. At sinabi rin yung mga kawal, no, nilalait siya, pinainom pa, no, inaalok siya na painumin ng maasim na alak. Sabi naman sa kanya, kung ikaw yung hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang sarili mo. Diba? Kasi parang ano na yun eh, kung kaya mo iligtas yung ibang tao, bakit di mo kaya iligtas sarili mo? Kung ikaw naman talaga ay hari, iligtas mo sarili mo. Siyempre, kung hari ka, diba? Ibig sabihin, powerful ka, makapangyarihan ka, may mga kawal ka, no? Pwede mo utusin yung mga kawal mo. Pero sabi nga ni Jesus, sa harapan ni Poncio Pilato, na ang kanyang kaharian hindi dito sa lupa. Kasi kung dito sa lupa, ipinagtanggol na siya. Di ba? At meron ding nakasulat doon sa kanyang ulunan, no? Na sabi doon ay ito ang hari ng mga Hudyo. At maraming mga pinuno ng mga Hudyo na gustong ipatanggal yung karatulang yun, no? Kasi dineclare na siya ay hari ng mga Hudyo, ay ayaw ng mga namumunong mga Hudyo na ilagay yon. Pero sabi ni Poncio Pilato, ang naisulat ko na hindi na pwedeng tanggalin, no? Pag naisulat na yon, hindi na pwedeng baguhin. So sa iba parang insulto, pero insulto yon sa mga Hudyo, di ba? Para papakita nyo, hari nyo to tapos pinako nyo, di ba? Saan ka nakakitang gano'n, no? Dapat yung hari nire-respeto, yung hari dapat sinusunod ng sambayanan, di ba? Na kanyang pinamumunuan. Pero kayo mga Hudyo, ito hari nyo, itong ginawa nyo sa kanya, ipinako nyo sa cross, di ba? So kahihiyan para sa kanila yon, kaya gusto nila ipatanggal yon, di ba? Kasi ano yan eh, bahid sa kanila yon eh, di ba? Dapat nagpasakop kayo, sumunod kayo kasi siya yung hari nyo. Pero dahil nga ayaw nila kilalanin si Jesus, ano yun eh, bahid sa kanila yun. Tapos sabi doon, meron din yung kasamang napako rin, no? Tinuya niya rin si Jesus. Hindi ba't ikaw ang Kristo, iligtas mo yung sarili, pati na rin kami. Diba?
Na kung isipin mo, ang ating Panginoon, ang dami niyang ginawang mabuti sa kapwa niya, marami na siyang pinakitang kababalagan, marami siyang pinakitang pagpapagaling, pagpapalayas ng masamang espiritu, marami siyang pinatunayan. Pero sa kabila ng kabutihan na ginawa niya, itong mga taong ito na nagawa niya rin ng mabuti, ay ano pa siya, no? Inalipusta pa siya, pinagsabihan pa siya ng mga masasakit na salita. Kaya nga sa atin bilang mga naglilingkod sa Panginoon, uh, kung paano naranasan ito ng Lord, ganun din mararanasan din natin di ba? Sa paglilingkod, hindi lang sa paglilingkod, sa buhay na ito, di ba? Minsan may tinulungan ka na, ginawa mo na ng mabuti yung mga tao, pero minsan hindi na nakikita yung kabutihan ginawa mo. Imbes suklian ka ng mabuti, siyempre tayo naman na naglilingkod sa Panginoon, hindi naman natin na hinihingi na suklian tayo kasi ang Diyos na bahala doon di ba? Yun ang sa atin na ano man yung nagawa natin ay ang Diyos na yung bahala. Pero siyempre bilang mga tao, lalo na tayong mga Pilipino, marunong kasi tayong tumanaw ng kabutihan na ginagawa ng tao sa atin, di ba? At kasama yan sa values na itinuturo sa atin mula ng bata pa tayo, di ba? Na dapat tayong magpasalamat, kilalanin natin, irespeto natin yung mga taong tumutulong, yung mga taong nagiging mabuti sa atin, ay wag natin gagawan ng masama. Kasi ano yun part ng kultura nating mga Pilipino yun. At isa yun sa values ng mga Pilipino, di ba? Ang taong gumagawa sa iyo ng mabuti, huwag mong gagawa ng masama. Pero siyempre, dito sa mundo minsan, ginawan mo ng mabuti yung tao, tapos gagawan ka pa ng masama, ng hindi maganda. No? Yun ang problema minsan sa mga tao sa panahon natin ngayon, di ba? Na hindi marunong silang tumanaw ng utang ng loob. Ang gusto nila lang ay tulungan sila. Ang gusto lang nila ay makinabang, no? Pero pag nakuha na nila yung gusto nila, no, gagawan ka ng hindi maganda. So naranasan ng ating Panginoon yun. Pero hindi yun naging hadlang, hindi yun naging reason na para tumigil siya, para itigil niya yung mabubuting ginagawa niya, no? Para itigil yung mission niya. Pinakita niya pa rin dito yung kanyang matatag na posisyon na naririto ko, kailangan ko itong gawin dahil may mission ako na dapat ito pa rin, no? At dapat na gawin. No? Alam naman natin na yung ating Panginoon Jesucristo, alam niya yung mission niya, no? Bakit siya kailangan niyang pagdaanan ito, kailangan niyang mangyari sa buhay niya ito kasi alam niya yung mission niya No? Katulad niya sa mga military, no? Pag nilalagay siya sa mga confidential na mga mission o kaya meron silang mga ire-rescue. Ang ating Panginoon, hindi niya kailangan hindi niya kailangan iligtas yung sarili niya, di ba? Kasi alam niya yung mission niya na kailangan niyang pagdaanan ang mga bagay na ito. Katulad sabi ko sa mga military, di ba? Pag meron silang ire-rescue, alam nila na sa pag-rescue nila, mailalagay sa peligro yung buhay nila. Diba? At as much as possible, syempre, ma-accomplish nila mission nila, ma-save nila yung taong pinare-rescue sa kanila, and the same time, makauwi sila ng ligtas. Diba? Makauwi sila ng buhay. Diba? Yun naman yung pinakaano nila makauwi ka ng buhay at ma-accomplish mo yung mission mo. Siyempre, yung pinakaiba sa ating Panginoon, kailangan niya kasing mamatay, di ba? Kailangan niya mamatay para naman tayo mga mananampalataya ay magkaroon ng buhay, di ba? Kasi kailangan niyang daigin Kailangan niyang talunin yung kamatayan, di ba? Kasi alam naman natin yung kamatayan, ito yung wages ng kasalanan. Ito yung kabayaran ng kasalanan. Kaya nga narito ang ating Panginoon, nag-alay ng kanyang buhay para tubusin tayo sa pagkakasala. At yung pagkakasalang nagdudulot ng kamatayan sa tao. Di ba? Kaya nga dinaig niya yung kamatayan. Kailangan niya mamatay sa cross and the third day, kailangan niyang mabuhay. So, hindi niya pwedeng iligtas yung sarili niya sa kamatayan kasi nga yun ang purpose niya Yun ang mission niya Kailangan niyang tupdin, kailangan niyang ganapin, kailangan niyang gawin yun kasi yun ang mission niya. Di ba? Kaya nga kahit dun sa Garden of Gethsemane, 'di ba?
Bilang tao, nararamdaman niya yung kanyang paghihirap, pero ang maganda pa rin sa ating Panginoon, alam, yung will pa rin ng kanyang Ama, yun ang kailangan masunod eh. Di ba? Gustuhin niya man na iligtas buhay niya, pero hindi eh. Kailangan niya kaya nga kailangan niya yung grace ng kanyang Ama, yung tulong ng kanyang Ama. Ganon din naman sa atin eh. Di ba? Bilang tao minsan, siyempre, mahalaga sa atin yung buhay natin eh. Pero kapag naalala natin, ilalagay natin sa puso natin ano ba yung mission natin at nandun yung courage. Kasi ano yun eh, biyaya galing sa Panginoon at yung mga early Christian, yung mga naging martir na mga mananampalataya. Nagkakaroon sila ng tapang, yung kakaibang tapang na yun, kasi dahil sa biyaya ng Diyos yun eh. Kasi kung tayo lang bilang tao, diba, baka matras na tayo, baka umayaw na tayo. No? Siyempre, mga tao, sabi yan, ano ko, siraulo, no ko, luko-luko, bakit ako magpapakamatay para dyan? Diba? Sasagupin ko muna buhay ko, bahala na ko sa buhay nyo. Ganun talaga yung anong tao eh. Ang tao kasi is, uunahin niya siyempre yung sarili niya. Diba? Pero ang ating Panginoon, alam niya yung mission niya eh. Kailangan niyang mamatay. Para sa kanyang kamatayan, ito'y magdudulot naman sa atin ng buhay. Kaya nga, dinaig niya yung yung kamatayan eh. Diba? Kasi yung kamatayan, yun ang wages eh. Yun ang kabayaran ng kasalanan. So, binayaran na ng Panginoon. Diba? Kaya nga sabi doon, sa sinumang manampalataya sa Kanya, sabi doon sa John 3:16, alam naman natin yun, no? Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sinumang manampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kahit na tinutuyasan ng mga tao na iligtas mo sarili mo, di ba? Iligtas mo nga yung ibang tao, kung hari ka, iligtas mo sarili mo, pati kami. No, sabi ng na kasama niyang nasa krus din, di ba? Ligtas mo sarili mo, at the same time, ligtas mo rin kami, di ba? Pero sabi, maganda doon sa isang taong yun na in-acknowledge niya na tayo ay nagkasala dahil sa kasalanan natin. Pero ang taong ito, wala namang ito nagawang kasalanan. Kung pinarurusahan man tayo, nararapat lang na tayo parusahan. Kaya doon pala may kita mo, in-acknowledge niya yung taong yun na kriminal na kasama ng ating Panginoon na nasa krus din, ay inamin niya na kung ito mangyayari sa buhay ko, kasalanan natin to eh. Ito yung bunga, ito yung resulta ng kasalanan na nagawa natin. Kaya karapat-dapat lang tayo na ipako. Pero itong si Jesus na ito, wala itong kasalanan eh. No? Kaya makita mo in-acknowledge niya Yun naman, yun naman yung isang way ng salvation eh. Repent, di ba? Repent ka, aminin mo yung kasalanan mo, di ba? At may kita naman natin dito yung niya yung pag-acknowledge niya talaga, hindi niya iniwas yung sarili niya na ay kasi nagawa ko lang naman kasalanan to kasi tayo mga tao minsan kapag nagkakasala may mga reason pa tayong binibigay kasi nagawa ko lang to, nagnakaw ko ng pagkain kasi gutom na ako walang makain yung pamilya ko di ba? Minsan ganun yung iniisip natin nagbibigay tayo ng reason. Pero ang taong to, wala kung ito mamatay man ako sa krus na ito, kaya mangyari man to sa akin, kasi kasalanan ko naman talaga Diba? So, ano niya rin in-acknowledge niya Kaya sabi niya, lalahanin mo ko, Jesus, kapag naghahari ka na. So, in-acknowledge niya yung kingship, yung paghahari ng Diyos sa buhay niya. So, nandun na yung pananampalataya Kaya nga sabi, nagsimula nang maghari ang Diyos sa inyo nang kayo ay nanampalataya sa Kanya. Kasi doon pa lang sa confession niyan yun nandun na yung pananampalataya niya di ba? At yung nagumpisa na yung paghahari ng Diyos sa taong ito, nang kinonfess niya di ba? Naalalahanin mo ko kung naghahari ka na. Nandun na yung faith niya At dahil nandun na yung faith niya mga kapatid, nandun na yung paghahari ng Diyos sa buhay niya. Kaya ngayong response ng ating Panginoon, ngayon din no? You will be with me in paradise. Ngayon din, no? Hindi yung sinabi bukas, di ba? Kasi ng Panginoon, mamamatay tayo ngayon at ngayon din, di ba? Makakasama ka. Di ba? So may kita natin dito mga kapatid, alam ni Jesus yung mission niya At dahil pinagpatuloy niya yung mission niya at hindi siya nag-back out, tayo ngayon yung nag-i-enjoy ng sakripisyo na ibinigay ng Panginoon. Ganon din sa paglilingkod mga kapatid. Napakalaga kasi alam ba yung mission natin? Alam mo ba yung mission mo?
Di ba? Di ba? Alam mo ba yung mission mo? Alam mo ba yung pinapasok mo? Na alam talaga ng ating Panginoon yung kanyang mission na kailangan niyang i-offer yung kanyang buhay para sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya sa kanya. So yun lamang mga kapatid, no? Nawa ang Diyos ay bigyan tayo ng lakas ng loob, ng tatag, tibay ng pananampalataya na ating maisakatuparan at magawa yung pagkatawag at pagkahirang sa atin ng Panginoon. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.